Ang tanong ng ating tagapakinig na ipinadala niya sa atin sa ating Facebook account is, dapat bang paniwalaan ang Book of Enoch? Alam niyo, may mga request sa ating comment section na talakayin itong paksang ito. Marami ng request. Although wala itong aklat na ito sa Biblia, no? Kasi ang aklat ni Enoch, hindi naman yan included sa canon of the scriptures. Hindi yan included kahit sa Bibliang ginagamit natin ngayon. And in fact, malaking porsyento ng mga Bible scholars at religious organization ay naniniwala ng aklat na ito ay hindi inspired ng Diyos. Pero bakit napakaraming nagkaka-interes sa aklat na ito? Dapat bang paniwalaan ang Book of Enoch, mga kababayan? Alam nyo, mga kapatid, mga tagapakinig, alam nating lahat na ang mga apostol, sila Pablo, sila Pedro, sila Santiago, lahat sila ay nagpadala ng sulat sa iba't ibang mga iglesia. They sent letters or epistle doon sa mga kapatiran sa iglesia noong unang panahon sa Jerusalem. May sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Meron siyang letter na ipinadala sa mga taga-Efeso. Meron siyang sulat na ipinadala sa mga taga-Corinto, etc., etc. At bukod kay Pablo, sumulat din sa iglesia sina Apostol Pedro, si Judas Tadeo, si Apostol Juan, si Santiago, etc., etc. Pero alam nyo ba na nung time na yon, nung time na sumusulat ang mga apostol sa mga iglesia sa iba't ibang lugar, mayroong mga tao na nagpapadala ng mga sulat din sa iglesia at sinasabi nila na ito daw sulat na ito ay sulat ng mga apostol. Kumbaga, nagpapadala sila ng sulat sa iglesia, sasabihin nila galing sa mga apostol, pero ang totoo hindi. Kumbaga, niloloko nila yung mga kapatiran sa iglesia na ang layunin nila kung bakit nila ginagawa ito ay para lituhin at iligaw ang mga mananampalataya. Yan po ay sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonika. Ang sabi po niya ay ganito sa 2 Tesalonika 2:2. Ngayon, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa ating pagkakatipon sa Kanya, nakikiusap kami sa inyo. Huwag madaling maguluhan ang inyong pag-iisip, ni magulumihanan sa pamamagitan man ng espiritu o salita o sulat na sinasabi ng mga tao na galing sa amin. Dito, napansin nyo, mga kapatid, mayroong mga sulat na kumakalat noong panahon ng mga apostol na peking sulat na ina-attribute sa mga apostol kahit hindi naman talaga sila ang may gawa. At halimbawa po niyan, mga kababayan, is yung Book of Enoch. Matagal na kasi yan yung aklat na yan. So isa yan sa mga sulat na nagsisirculate na ang sabi is galing sa propeta, galing sa sugo ng Diyos, galing sa apostol, at ito naman is galing naman kay Enoch. Pero hindi totoo. Kasi ang Book of Enoch, naisulat siya noong 300 hanggang 200 BC. Imagine, mga kapatid, the Book of Enoch was written 300 to 200 BC. That is the oldest manuscript of the Book of Enoch. Yan po ay ayon sa mga scholars at archaeologists na nag-aral nung aklat. Ang tanong, kailan ba nabuhay si Enoch? Nabuhay si Enoch around 3,382 BC. So, kung ang Book of Enoch ay 300 BC isinulat, at si Enoch ay nabuhay ng 3019 BC. 2,719 years na ang nakakalipas mula nung mawala si Enoch sa mundo. Tsaka palang naisulat yung first Book of Enoch. Ngayon, paano mong sasabihin na si Enoch ang nagsulat niyan? Nakita nyo, mga kababayan? 2,719 years nang wala si Enoch sa mundo, tsaka lang isinulat yung Book of Enoch. So, imposibleng si Enoch ang sumulat niyan Diba? Baka sabihin ng iba, no, meron talagang Book of Enoch, Brad. In fact, nag-quote nga yung yung gospel writer sa Book of Enoch Yan, merong magsasabi niyan. Ang tinutukoy kasi nila is yung isang gospel writer na si Judas. Hindi po yung Judas na masama, Ito po yung Judas na mabait, si Judas Tadeus. So itong si Judas Tadeus nagsulat ng kanyang ebanghelyo. Kinote niya yung statement ni Enoch. So, sasabihin ng mga tao, so yan ang katibayan
na meron talagang Book of Enoch kasi kinotes yan ni Judas Thaddeus eh. O, di mabuti pa basahin natin dito sa Judas 14, ang sabi dito, at ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsasabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Yan po ang sinabi nilang talata daw na nag-quote si Judas Thaddeus from the Book of Enoch. Pero teka, basahin nga ulit natin yung talata. May nakasulat ba dyan na ito ang nakasulat sa aklat ni Enoch? Ganun ba nakasulat, mga kapatid? Ang sabi sa talata, ang mga ito naman ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan. Ang sabi dyan, hinulaan, di naman sinabi dyan na ito ang nakasulat sa aklat ni Enoch. Hindi ganon. Nakita nyo? So, mali na agad yung palusot na sasabihin na may Book of Enoch dahil kinote yan ni Jude Thaddeus. Wala namang nabanggit dyan sa Jude 1:14 na aklat. Diba? Yung hula ni Enoch, para po sa inyong kaalaman, yung kinote ni Jude, yan po ay isang tradisyonal na paniniwala ng mga Hudyo na si Enoch ay humula tungkol sa pagdating ng Panginoon kasama ng mga banal. Pero hindi niya isinulat. Yan po ay naging salit-saling sabi, naging pinagpasapasahan niyang paniniwala na yan, na si Enoch ay humula, na ang sabi, darating ang Panginoon o nakita niyang dumating ang Panginoon kasama ang laksa-laksang banal. So napagpasapasahan yon sa loob ng mahabang panahon sa tradisyon ng mga Israelita at ng mga Hudyo. Pero it doesn't mean na sumulat si Enoch. Nakuha nyo, mga kababayan? Kaya na-quote siya ni Judas. Pero walang sinabi na isinulat ni Enoch sa isang aklat. So isa pang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala dyan sa Book of Enoch, mga kababayan, kasi ang unang-unang canon ay ginawa ng mga Hudyo. Pag sinabing canon of the scriptures, ito yung grupo o kalipunan ng mga aklat, chosen books na pinaniniwalaan na galing sa Diyos, inspired. Na-organize nila yan noong 420 BC. Tandaan nyo, the canon of the scriptures of the Jews was completed, dated back 420 BC. Pinili ni Ezra at Nehemiah yung canon of the scriptures ng mga Israelita, kaya nabuo ang Old Testament. Diyan sa Old Testament, nandyan yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, Joshua, 1 Kings, 2 Kings, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Book of Job, mga prophets like Isaiah, Jeremiah, hanggang kay Malakay. Yan po ang bumubuo ng canon of the scriptures ng mga Hudyo. At yan po ay na-organize nila o nabuo nila noong year 420 BC. So that's a total of 39 books, mga kababayan. And they believe that the Book of Malakay is the last inspired book. Yun na yung kahuli-hulihang inspired na book. So after ng Book of Malakay, hindi na nag-inspire ang Holy Spirit ng iba pang aklat. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Kumbaga si Malakias na o yung aklat ni Malakias ang huling aklat at si Malakias na ang huling tao na ang sulat ay kinasihan ng Diyos. Question, kailan ba nasulat ang Book of Enoch? Kailan nasulat ang Book of Enoch? 300 BC. Nakita nyo? Kung totoo na ang Book of Enoch ay isinulat ni Enoch, bakit hindi napili yan as inspired scripture ng mga Hudyo? Bakit hindi yan napili ni Ezra at ni Nehemiah? Nakita nyo? Kasi wala pa yung aklat na Book of Enoch nung napili yung 39 books ng mga Hudyo Wala pa yung aklat ni Enoch. Yung aklat ni Enoch, lumabas lang yan 300 BC. 420 BC, napagpilian na yung mga inspired book. Diba? Kasi pag BC, pababa ang bilang yan So, mas nauna yung 450 BC kaysa sa 300 BC. Ganyan po ang bilang pag sinabing BC. Nakuha nyo, mga kababayan? So, nung isulat yung Book of Enoch nung 300 BC, that's 100 years na ang nakakaraan mula nung piliin ni Nehemiah at ni Ezra yung mga inspired book.
Alam nyo kasi mga kababayan, ang mga tao mahilig sa mga kwentong pantasya eh. Mahilig sa mga adventure, sa mga fantasy, sa mga alamat. Yan ang hilig ng mga tao eh. Kaya sumikat ang Book of Enoch. Kasi kung babasahin ninyo ang aklat ni Enoch, yung aklat na yan is punong-puno ng mga pantasya. Punong-puno ng mga kwento about angels and demons. Diba? Yun nga yung kwento nga ng Twilight diba? Sumikat yung kwento ng vampira laban sa mga wolves. Kasi gusto ng mga tao yung mga ganong kwento itong Book of Enoch, yan po ay kwento ng mga angels and demons. So interesting yan sa panlasa ng mga taong mahilig sa mga ganyang klaseng kwento. Maraming ganyan ngayon na mahilig sa, lalo na yung mga kabataan, di ko naman nilalahat. Diba? Kaya sumikat yan naging phenomenal ang Book of Enoch especially last year, Pero pag binasa mo naman at ikinumpara mo sa Biblia, maraming kontrahan Ano halimbawa? Sabi sa Book of Enoch, sumiping daw ang mga anghel sa mga babaeng tagalupa. Kumbaga nakipag-mate yung mga anghel sa mga babaeng tagalupa. At 18 sa mga anghel na ito ang nabigyan ng pangalan dyan sa Book of Enoch. Nandyan si Ramiel, si Anghel Uriel daw, si Anghel Arakiel, Anghel Barakiel, Anghel Sariel, at kung sino-sino pa. Bali 18 names ang pinangalanan dyan sa Book of Enoch. Mga pangalan po yan na hindi man lang naman binanggit sa Biblia, mga kababayan. So doon pa lang di ba? 18 names, zeroin mo yung pinangalanan sa Book of Enoch, pero ni isa wala sa Biblia. Nakuha nyo, mga kababayan? At ito daw mga anghel na ito ay pinamunuan ng isang anghel na nagngangalang Semyaz. Ba't Semyaz na yung pangalan? Lahat ng anghel dito, yung 18 angels, nagtatapos lahat sila sa L Uriel, Arakiel, Barakiel, Sariel. Ito naman, ang nangmuno daw sila is si Anghel Semyaz. Ba't nag-iba yata yung tunog ng pangalan nito? Ito po'y kwento na hindi man lang nabanggit na mga apostol at na mga propeta o ni Moises man lang, mga kababayan. Yung 18 angels na pinamunuan ni Semyaz, wala yan Kung totoo na ang mga anghel ay nakipagtalik sa mga babaeng tagalupa, lalabas nagsisinungaling si Jesus. Sa aklat ni Mateo, ano sabi ng Panginoong Jesus 22:30? Sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mag-aasawa, ni mga pag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. So yung mga anghel sa langit, sabi ni Kristo, hindi nag-aasawa yun. Pag naligtas ka, magiging katulad ka ng mga anghel, hindi mo na kailangan mag-asawa o pag-aasawahin ka pa, hindi na. So meaning, ang mga anghel ayon sa Panginoong Jesus, hindi nakikipag-asawa. So mali na agad yung Book of Enoch na sumiping ang mga anghel sa mga babaeng tagalupa. Kontra na agad yan sa salita ni Kristo. Tama. One example pa lang yan, mga kababayan. Siyempre may sasagot dyan. Hindi yung mga anghel na sumiping sa mga babaeng tagalupa, nakasulat yan sa Genesis chapter 2 o Genesis chapter 6 verse 2. Kaya totoo yan, yung aklat ni Enoch na yan. Alam nyo, mabuti nga basahin natin yung Genesis chapter 6 verse 2. Ang sabi diyan, at nakita na mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. So sinasabi diyan na yun daw mga anak ng Diyos kumuha ng mga babae na pinili nila para asawahin. At yun daw tinutukoy na mga anak ng Diyos diyan sa Genesis chapter 6 verse 2 ay mga anghel. Kaya tama yung Book of Enoch. Mali, mga kababayan. Ang tinutukoy diyan sa Genesis chapter 6 verse 2 ay hindi mga anghel. Kasi ulitin ko, kung mga anghel ang tinutukoy diyan, lalabas mali yung sinabi ni Kristo na ang mga anghel nag-aasawa. 'Di ba? Hindi naman pwede na magkakontra ang Genesis chapter 6 verse 2 at saka yung salita ni Kristo sa Mateo, 'di ba? Hindi pwedeng magkakontra 'yon kasi ang Biblia hindi naman kontrahan 'yan . Ang tinutukoy diyan na mga anak ng Diyos is yung lahi ni Adan sa linya ni Seth. Tandaan nyo, mga kababayan, ang tinutukoy diyan ay yung mga apo, mga anak at mga apo ni Adan kay Seth. Hindi kasama si Cain diyan kasi si Cain ay itinakwil ng Diyos. Para si Cain hindi na siya kasali sa sambahayan ni Adan.
Si Adan tinatawag na anak ng Diyos. Si Seth ay tinatawag na kawangis ni Adan. So itong linya ni Seth ang tinutukoy na anak ng Diyos. Tama. Again, si Adan ay anak ng Diyos ayon sa Biblia. Si Seth ay larawan ni Adan. So ang tinutukoy na anak ng Diyos ay yung linya ni Seth, yung mga apo ni Seth o mga anak at mga apo ni Seth. Meron pang ibang mga anak si Adan at si Eva maliban kay Cain, kay Abel at kay Seth. Pero hindi sila naging kasing tuwid ni Seth at ni Abel. Kaya si Seth lang yung tinawag na kawangis ni Adan na anak ng Diyos. Pakinggan ninyo sa Genesis chapter 5 verse 1. Ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Ng araw na lalangin ng Diyos ang tao. Sa wangis ng Diyos siya nilalang. Si Adan nilalang sa wangis ng Diyos. Sa verse 3, at nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaking kanyang wangis na hawig sa kanyang larawan at tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Nakita nyo? Si Seth lang ang tinawag ng Biblia na wangis ni Adan na anak ng Diyos. Si Seth lang. Si Abel sana kaso namatay si Abel eh. So ang mga anak ng Diyos na tinutukoy sa Genesis chapter 6 verse 2 is hindi mga anghel, kundi yung lahi ni Seth. At itong lahi ni Seth na mga anak ng Diyos, pumatol ito sa lahi ni Cain at ng iba pang mga kapatid nila na mga masasama. Hindi naman lahat naging kasing tuwid ni Seth eh. Sa dami ng anak ni Adan at ni Eva, hindi lahat kasing tuwid ni Abel at ni Seth. Kaya si Seth lang, dahil nga namatay na si Abel, si Seth lang yung tinawag na wangis ni Adan na anak ng Diyos. Nakita nyo? May tinatawag na mga anak ng Diyos, yun yung mga anak ni Seth na naging kawangis ni Adan, palibhasa si Seth ay kawangis ni Adan na anak ng Diyos, at yun namang mga anak ng mga tao. Sila naman yung mga galing sa lahi ni Cain at ng iba pa nilang mga kapatid na mga nabuhay na masama at hindi katulad ni Seth at ni Abel. So kung gusto nyong malaman yung tungkol pa dyan, mapapanood nyo rin yan doon sa kwento ni Noe. So nasa ibaba po ang link, kumpleto tayo dyan. So balik tayo dito sa Book of Enoch. Sabi sa Book of Enoch, bago lipulin ang mundo noong panahon ni Noe, meron na daw bundok ng Sinai. According sa Book of Enoch. Pakinggan ninyo, dito sa Book of Enoch, chapter 1 verse 4, ang sabi, and the eternal God will tread upon the earth, even on Mount Sinai, and will appear in the strength of his might from the heaven of heavens. Nung buhay si Enoch, meron siyang tinatawag na bundok ng Sinai. Sabi nyo kasi si Enoch ang nagsulat eh. So dito, kung si Enoch ang nagsulat at meron siyang tinutukoy na bundok ng Sinai, lalabas may bundok ng Sinai sa panahon ni Enoch. Totoo ba to mga kababayan? Paano nagkaroon ng Sinai sa panahon ni Enoch? Yung itsura ng mundo ng panahon ni Enoch nung hindi pa ginugunaw ng baha, hindi naman katulad ng mundo natin ngayon eh. Magkaiba eh. Pakinggan ninyo, ikalawang Pedro 3:6, na sa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. So yung mundo during the time of Enoch, nagunaw yon, nawasak, nag-iba ng itsura. Wala pa yung 7 continents sa panahon ni Noe. So yung mundo natin ngayon ay resulta ng pagbabagong ito. So paano naging intact yung bundok ng Sinai mula sa pagbabagong ito? Nakuha nyo mga kapatid? Nakakadalawa na tayo, ano? Yung salita ni Kristo kontra sa sinasabi ng Book of Enoch. Ngayon naman, sabi sa Book of Enoch, meron na daw Sinai nung panahon ni Enoch, which is imposible dahil nagbago ang topografiya ng mundo after ng baha. So, yung bundok ng Sinai, yan ay resulta ng changes sa topography. Ano pa isa? Yung mga higante daw sa panahon ni Noe, yan daw ay may taas na 3,000 cubits. Enoch 3:9, pakinggan ninyo. And they became pregnant and they bare great giants, whose height was 3,000 ells, who consumed all the acquisitions of men,
And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang 3,000 ells? That's 4,500 feet, mga kababayan. 10 beses na mas malaki o mas mataas kaysa sa Arko ni Noe. At tatlong ulit na mas mataas kaysa sa Empire State sa New York. So, gaano kalaki yun? Sa palagay nyo, yung ganong kataas, hindi makakaligtas sa baha? Makakaligtas sa baha yun. Mapatong-patong lang sila eh. May maliligtas at maliligtas dun eh. Umakyat lang sila sa bundok, may maliligtas at maliligtas sa kanila eh. Malaking kalokohan yan, mga kababayan. Alam nyo ba na sa Biblia, yung higanteng tinutukoy ng Biblia, hindi naman ganyang kalaki. Over yan, yung nandyan sa Book of Enoch. Alam nyo kung gaano kalaki yung higante na tinutukoy sa Biblia? Pakinggan ninyo. Sa Deuteronomy chapter 3 verse 11. For only, basahin natin dito sa King James Version sa English. For only Og, king of Bashan, remained on the remnant of the giants. Behold, his bedstead was a bedstead of iron. Is it not in Rabat of the children of Ammon? 9 cubits was the length thereof, and 4 cubits the breadth of it, after the cubit of Aman. Kita nyo? Si Og daw na hari sa Bashan, na pinakahuling higante, he was the remnant or the remained of the remnant of the giants. Si Og na hari sa Bashan, ang pinakahuling higante. Gaano daw siya kataas ayon sa Biblia? 9 cubits. That's 9 to 11 feet, mga kababayan. 9 to 11 feet. Hindi 4,500 feet. Malaking kalokohan yun. At ang nakita kong isa pang kahangalan dyan sa Book of Enoch is yun daw mga babaeng inasawa na mga anghel is naging mga naging mga mythical creatures, kalahating tao, kalahating ibon. Biruin nyo, ginawang pantasya talaga eh. Yung mga babaeng napangasawa daw ng mga anghel, naging mga siren. Ano yung siren? Yun nga, yung kalahating tao, kalahating ibon. Sa atin, kalahating tao at kalahating isda yung siren eh. Pero sa Old English language, ang siren is kalahating tao at kalahating ibon. Ito, pakinggan niyo, sabi sa Book of Enoch, here shall they stand, till the day of the great judgment, in which they shall be judged, till they are made an end of. And the women also of the angels who went astray shall become sirens. Na yung sirens na yon, kung babasahin nyo pa dyan patuloy sa Book of Enoch, yan ay kalahating tao at kalahating ibon. Yan ba nasa Biblia ba yan, mga kababayan? Suportado ba ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga writers nung unang panahon nila Moises? Suportado ba yung kwento na yan? Napakalaking panluloko niyan, mga kababayan. Napakalaking kalokohan yung mga nakasulat sa Book of Enoch. Biruin mo, ginawa mong mythology. Actually, nung binasa ko yan, yung Book of Enoch, napakarami kong nakitang mali na kontra sa Biblia. Meron pa dyan, yung daw mga matutuwid na tao is napunta sa impyerno. At kukunin sila ng Diyos doon sa impyerno. Ibig mo sabihin, nagkamali ang Diyos. Paano napunta yung mga matutuwid doon sa impyerno? At how come na na-impyerno na ililigtas pa? Nagkamali ba ang Diyos ng judgment kaya binawi niya uli? Kaya huwag kayong maniwala dyan sa Book of Enoch, mga kababayan. Malaking yan eh. That's a fraud. Fraud yan. Malaking kalokohan yung aklat na yan. Nagustuhan yan dahil mythological lang nakasulat dyan. Puro kwentong pantasya. Kwentong kutsero, kwentong pantasya, yan ang nandyan sa Book of Enoch. So palagay ko is nasagot na natin yung tanong ng ating taga-subaybay kung dapat bang paniwalaan ng Book of Enoch. Sagot ko, huwag. Huwag nyo nang basahin. Mag-aaksaya lang kayo ng panahon. Hindi kayo maliligtas dyan sa aklat na yan. So hanggang dito po ang ating paksa. Magandang araw sa inyo at salamat po sa panonood. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.